taong 1898 ang 333 taong pamumuno ng Espanya sa Pilipinas ay bumagsak. Sa halip na mapahiya mula sa mga rebelding Pilipino, ipinagbili ng Espanya ang kapuluan sa Estados Unidos sa halagang 20 milyong dolyar. Habang naghahanda ang Amerika na amkinin ang kanilang bagong kolonya, ang mga Pilipino ay nagtatalo laban sa isa't isa na bumalik sa isang regional na kaisipan. Sa loob ng hukbo ng Pilipinas, isang tao ay nagpupumilit na pag-isahin ang bansa sa isang matinding laban, at ang taong iyon ay walang iba kundi si General Antonio Luna. Nakikipagpanayam si Joven Hernando kay General Luna para sa balak nilang gawin na isang periodiko katulad sa ginawa ni General Luna sa La Independencia. Gusto nilang tapusin ang nasimula ni General Luna. Mabuti naman po at isa lang po itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pag-isahin ang bansang watak-utak, Joven. May balita ang araw po magpapasya ang mga gabinete tungkol sa mga Amerikano. Mas madali mo pang pagkasunduin ang langit at lupa, Joven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alimang bagay. Isang pagpupulong ng mga gabinete ang nagaganap. Humigit kumulang 15 miyembro ng gabinete ang nakaupo sa paligid ng lamesa at malakas na nagtatalo. Nakatayo sa likod ng mga gabinete ay mga ibang opisyal at mga opisyal na privy sa diskusyon. Sinubukan ni Emilio Aguinaldo na pangunahan ang paglilitis, ngunit nahihirapan siya sa lakas ng pagtatalo. Sa kanyang tabi, sa mga nagtatalong gabinete, nang biglang lumakas ang boses ni General Luna sa loob ng silid. Senyor Presidente, walang pupunta nito habang nagtatalo tayo dito, lalong lumalakas ang mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lang sila. Mapapalayas natin sila sa Maynila. Mapapasakamay natin ang Intramuros. Ang iba ay sang-ayon sa sinabi ni General Luna habang ang iba naman ay sumasalungat sa gusto niyang mangyari. Nasa kamay na natin ang Karatig Bayan. May 40,000 katao na tayo. 5,000 lamang ang mga Amerikano, mas madali natin silang... Padala ko na si Agriles at Buen Camino para makipag-usap ng kapayapaan kay General Otis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating daw 7,000 pang mga sundalo na magpapalakas sa kanilang hanay. Tingnan nyo, tama si General Luna. Kailangan na natin kumilos. Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking kaaway, ituturi kong kaibigan. Kinalaban ng mga Amerikano ang Espanya sa Cuba. Sinako pa nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan mo lang mga Cubano sipahin ng mga Espanyol. Wala tayo ng kapayapaan. Son Maricon! Nakatayo si General Luna sa harap ng bandila ng Pilipinas. Nag-iisip ng malalim. Walang uminan ng mag-isa, Joven. Lahat ng nauna na sa atin, inaalay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Espanya ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayo pasukin ang Intramuros? Nagsalita si Esteban Costales na nakaupo sa tabi ni Paterno. Sang-ayon ako kay Senyor Paterno, pinipili ko ang kalayaan. Bulag! Salip na mapo tayo dito, nandun sana tayo sa labas, kasama ng ating mga kababayan, nangangalap ng armas, nagukay ng mga teleseras at sinasanay sila para lumaban. Huwag ninyong pakinggan ang matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang lugar para sa mga bulag na kabinete na to. Paano ang mga negosyo? Kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang mga pamilya? Negosyo, kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Kilala kita. Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at nang malagay na sa panganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod. Ngayong tayo naman ang nasa panganib, makikisipin ka na ba sa bandila ng Amerika? Magtigil ka nga! Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Paano na sa sikmura pag-usapan ang tungkol sa negosyo kong mga alipin sa sarili nating bayan? Minamahal ko din ang ating bayan. Hindi hadas! Ngayon, kakampi natin ang Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Gagawin ng Amerika ang lahat, munan lamang niya ang ibang bansa na may pagdanasa sa Pilipinas. Hintayin na lang natin matapos ang treaty sa Paris. Meron ba tayong delegado? Wala. O kahit tagapagmasid man lang, para kayong mga binheng naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Sabihin na natin mas maraming ang mawawala sa atin. Pero hanggang saan ang kaya ng Amerika?
Alam mo ba kung magkano na ang ginastos nila sa gerang ito? General Luna po. Saglit lang kamo, mga Ginoo. Dalhin niyo ang baso niyo. Ang bilis pala ng 24 oras ng pagkakabilanggo. Kaya nga ako sumuko ng mapayapa. Senyor Presidente, nais ko bumitiw puno ng hukbong sandatahan. Bakit? Imposibleng matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na to at lalo't na nabalitaan kong nakalaya ulit ang mga traidor na Paterno at Buen Camino. Kagalang-galang silang mamamayan. Nagambag sila ng pera at kagamitan. Sinusulong nila ang aneksasyon sa ilalim ng Amerika. Hindi ko matatanggap ang kataksilan na yon hanggat buhay ako. General Luna, isa kang henyo pagdating sa labanan, pero wala kang alam sa politika. Kung pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayokong maging bahagi niyan. Pasensya na, General Luna. Hindi ko matatanggap ang iyong pagbibitiw. Ikaw lang ang maaaring mamuno sa ating hukbo. Kapag iniwan mo kami ngayon, wala kang pinagkaiba sa mga pinaratangan mong traidor. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganon, hayaan mo akong mamuno. Hayaan mo akong magturo ng totoong disiplina. Pagpasyan nyo na ang aking plano na magtayo ng kuta sa norte. Ito lang ang pag-asa natin laban sa mga Amerikano. Sinong tangang nagpaputok? Ponyeta! Sino? Di ba pinakulong na kita? Bakit? Pinalaya ka rin? Mga mamatay tao! Paano ang puso kong ito ngayon lumisan ka sa buhay ko? Kung kailan sumikat ang araw at lumigat. Sidra! General, Bulaklak para sa'yo. maraming salamat, General. Nirog ko. Ako yung pakasalan. Oo na naman, mahal kong General. Ng mga bukas ko ngayon wala ka na sa piling ko. Ano mga pangarap, mga pangako sa bawat isa. Ika'y muling makita ko. Damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli. Kahit sandali, kahit isang sandali, mayakap ka.